Hello? Hello, Papa Jackson. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Anong pangalan? Eman po. Eman. May singer na Eman ng pangalan. Teka lang, ano ba yan? Double M or single M? Double M po. Double M. Opo. Bakit? Ano natulong ng isang M? Pampahaba lang. Ilang taon na si Eman? 33 years old po. 33. Ayan. Saan ka ngayon? Ano po, sa Laguna po. Laguna. Saan sa Laguna? Ano po, the City of Life. Kung alam nyo. City of Life. May ko lang narinig yan. Saan yan? Binyan City po. Binyan. Oh. Binyan City. Okay. Alright. Kilala mo yung singer na si Eman? Eman, sino yun? Hindi ko Tagal na alam. yun eh. Ang kanta niya ay yung, alam niyo may kantang yung, alam ko nang sasabihin mo, sawang-sawa ka na sa takbo ng iyong buhay. Gulong na naman pataas ang iyong mga mata at babaha ang iyong luha. Hindi mo alam? Hindi po, Papa Jackson. Ano ba yan? Wala kang matulong. Ay, sorry. Pasensya na. Iman pala yun, di pala Eman. Mang din ako. Sorry. Okay lang. Oo. Sorry na! Magkatunog naman Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Eman? Ano po, sa ngayon po, unemployed po ako. Pero looking pa rin ng trabaho. Ba't defensive ka? Tinatanong ko lang. Hindi. Hindi lang. Baka may follow-up question. Hindi sagutin na agad. Di wag ka maghanap. Bakit? Inuutosan ba kita maghanap? May asawa na ba si paring Eman? Ano po? May asawa na ba? Wala po, pero may partner na po. Okay. Ano dating work mo? Ano po? QA analyst po. Bali, yung mga BPO. ano po, sa parang IT company po. So parang may mga ginagawa sila mga products. So check namin, ite-testing namin kung okay siya. Parang gano'n. Okay. Kailan ka pa walang work? Ano po, simula pa po nung January. Ang ganda ng pasok ng taon mo Pahinga Opo. Kaso kasi di ko na po kasi kaya yung trabaho kasi di ko nasasabihin pero may something kasi sa trabaho ko kaya kahit wala pa ako malilipatan, umalis na rin ako. Toxic na. Parang siguro parang halos parehas ng sitwasyon mo. Hindi tayo hindi tayo parehong sitwasyon. Kasi ako pag alis ko, may ginagawa ako sa buhay. Ikaw wala. Bakit mo ako sinasali sa'yo? Sorry. Pero yung... Di ba? Excuse me. Oo, hindi tayo parehas ng sitwasyon. Tigilan mo ako. Ay, pasensya na. Pero sinubukan ko mag-part-time sa delivery app. Kaso ngayon kasi dahil medyo mataas ngayong gasolina, itinigil ko na muna kasi malulugi ako sa lugi naman ako sa gasolina. Bumaba na. Ayaw pa rin delivery app? Hindi pa rin. Medyo pa rin. Kahit i-compute ko siya, parang kukulangin pa rin. Diskarte lang Parang hindi worth it. O parang hindi worth it kasi malalaspag yung sasakyan ko tapos konti lang ang kita. Ano bang sasakyan mo? Ano po, sedan lang po. Ano yan? Vios. Vios. Sa bagay kung if it doesn't make sense, Kaya lang pare ko, liability mo yung kotse ngayon. May naman po siya PPJ, matagal ko ng sasakyan so na siya, tapos ko na yung hulog ko dyan kaya wala na rin akong inaalala. Talaga. Sige, good luck sa paghahanap ng work Opo, sana makahanap na. Pati night shift, pinapatulang ko na rin muna. Oo naman, ang daming trabaho, brad. Antayin nyo ako. Ako tawag nito, din ako. May bago ko negosyo itatayo someday.
One of these days. Wow. Mm-mm. Magpaparenta ako ng mga pinsan. Paano pa renta yun? Baka kailangan nyo ng pinsan. Walang ginagawa ibang pinsan ko, inyo muna. Parang yun. Anyways, ba't ka napatawag? Ano meron? Ano lang po, ewan ko lang kung baka matulungan niyo ako or siguro magbigay lang siguro ng ibang perspective kasi about kasi ito sa nanay ko. Okay. Ano po, for the longest time kasi, ayun, dito ako nakatira sa bahay namin, pero it has come to a point na gusto ko nang mag-solo. Ilang kayo magkakapatid ba kasi? Ano po, 3 po kami, pero yung isa hindi ko siya kasamang lumaki, pero yung isa po nasa abroad na, tapos yung isa ko po na kasama kong lumaki, nasa abroad na rin po. Bali, ako na lang po natira dito. Okay. Ayun po kasi, yung nanay ko po kasi is 70, ilang taon na nga ba? 71 years old na siya. Kaso, aminin man natin, hindi, di ba, minsan may mga ugali yung mga magulang natin na parang ayaw natin, parang ganun. Pero parang gusto kong pa rin magkapag-solo. Parang, Tatay mo na saan? ano po siya, hindi po kasi sila kasad. So, So yung basically, tatay ko po pag iniwan mo yung nanay mo, solo na lang siya. Opo, ganun po. O di umalis ka na. Pero ayun kasi parang alam niyo yung may part ako na gusto kong umalis pero may part din na parang iniisip ko paano pag naiwan ko yung nanay ko dito, parang ganun, parang iniisip mo paano kaya mangyayari na yung nanay mo mag-isa lang dito, parang ganun, mga ganung bagay. Umalis ka na. Talaga, ganun ang yun ang nyo. Yeah. Or parang Umalis ka na kasi una sa lahat, pare ko I'm sure you've run it already through your brain. 'Di ba? What are the consequences pag umalis ka? Tama? Oo. Opo. Na-entertain mo na 'yan yung mga possible outcomes. Kung anong mangyayari sa nanay mo pag umalis ka. Tama, mali? Tama po. And against your better judgment, kahit alam mo that it's not going to do good for your mom, you still want to leave yung nanay mo. Tama, mali? Tama po. Kasi, kung naghahanap ka lang ng taong makakampi mo para makaalis, ako na yun, umalis ka na. Parang hindi mo na rin iisipin yung, parang ayun, hindi, kasi alam mo, senior na siya, parang siguro may instance na baka may hindi siya magawa ganun. Exactly. Alam mo yan. Parang Bakit mo pa yung pala naman bakit mo iniisip umalis? Kasi alam mo senior siya eh. Oo. And yet gusto mo pa rin umalis. So bakit nga ba kasi? Kasi, teka, paano ba i-explain? Basta marami na rin kami napagdaanan. And actually may time dati na nagkaroon kami ng matinding away. Actually gitna rin to ng pandemic. Pasimula pa lang, kakastart pa lang ng pandemic. So nung time na yon may, siguro naka-affect din yun na lagi kami nasa bahay, lagi kami magkasama. May mga bagay, may mga disagreements kami na ayun, umabot sa point na nagsisigawan na kami, ganun. And it has come to a point one time na umalis ako. Parang ora-orada nung nakahanap ako ng apartment, binayaran ko na agad yung down payment, tapos lahat ng gamit ko iniwan ko doon. Tapos that time yung nanay ko is nasa opisina. So syempre as courtesy pa rin, dahil may problema yung sasakyan niya. So inano ko pa rin siya, syempre sinundo ko pa rin siya. Then along the way, nung habang pauwi, na sinabi ko sa kanya na aalis na ako sa bahay. Pero at the end, ayun, nung dito na kami sa bahay, nag-uusap kami, nakiusap siya na wag akong umalis. Syempre, parang doon naawa ka rin naman kasi naano ko rin siya na umiyak. So parang sabi ko, sige, hindi na muna ako alis. Malis ka na.
Kausapin mo yung dalawang kapatid mo, mag-ambag-ambag kayo, kuhanan nyo na lang ng kasambayo nanay nyo para may kasama siya. Pwede naman Oh, yun. actually, actually naisip ko rin yun na Mm. baka ganun ang mangyari kasi ang isip ko rin kasing iniisip is gusto ko rin kasi parang magsama kami ng partner ko. Kaso naman kasi feeling ko pag andito kami sa bahay, baka di na kami masyado mga kilos kasi minsan may ginagawa ako sa bahay na parang pag hindi ano sa gusto niya, magbubunga nga, parang ganun. Eh syempre, minsan, alam mo na, minsan nakakaisita rin kahit ano. Malis ka na. Hindi ko siya mahal kasi, pero parang ganun, gusto ko pa rin umalis. Malis ka na Kasi, nga. kasi iniisip ko pa rin kung ano ba yung sasabihin ng ibang tao. Parang, Hindi na. Ano ka ba? ganun, oo. Ba't yun ang iniintindi mo? Umalis ka na lang. Anong oras ka alas Mm. bukas? Ay, grabe, bakit wala pa akong trabaho kay PJ? Okay. Pero ano siya, So wala ka future pang plan work ko siya. ngayon. So ngayon, dahil convenient sa'yo na naandyan ka, okay lang na naandyan ka, titiisin mo. Pero pag convenient na sa'yo umalis kasi magkaka-work ka na, aalis ka na. Tama? Opo, parang ganun. Kasi sa ngayon kasi medyo running ako on my savings lang eh. Eh, wala pang kasiguraduhan kung kailan ako makahanap ng work. So parang ang bala ko, pag nakakuha ko ng work, hayaan ko man na mag-stabilize, bawiin ko yung mga nagastos ko, parang mag-build up ako ulit ng ipon ko din pag Hindi okay na. na. Bakit mo aantayin yun? Hindi fair yun sa nanay mo, di ba? Pag komportable lang tsaka kalalayas. Ngayon wala ka ngayon wala kang masisilungan, di ba? O ayaw mo, hindi mo siya kayang iwan. Dapat pangatawanan mo, umalis ka. Okay po. Bukas. Eh, kung hindi pa kaya ng savings. So ayun, So yun ibig nga mo yung sabihin ko. sa akin, gagamitin mo muna nanay mo. Kasi 33 ka na Parang- eh. Di ba? parang ganun ang Nakikita na ka sa mangyayari. nanay mo, di ba? Oo. Oo. Eh pag wala na siyang pakinabang sa'yo kasi magkakapera ka na, aalis ka na, di ba? Ba't di pa ngayon? Ngayon kaya? Pero- Ngayon, sagot ko na. Ako magagas ng Ay, kotse mo. Hindi, totoo. Pwede ka ba lumayas ngayong gabi? Alis ka ngayong gabi. Ba't mo pa aantayin? Tapos wag kayong mag-iiyak-iyak kayong magkakapatid kapag may nangyari nanay nyo nang wala kayo. Kasi, di ba? You refuse eh. Pero pwede naman yan. Pwede namang kuha na ng kasambayon nanay mo. Ganun na lang, di ba? Paalam ka lang na maayos. Ngayong gabi, alis ka na ngayong gabi. Sige po. Pero although sa ngayon wala pa siya kasi nasa abroad din siya sa ngayon. Kaya ako lang rin andito ngayon. Anong ginagawa sa abroad? Namatay po kasi yung niya, yung kapatid niya. Kaya nung March, kailangan niyang pumunta sa US. So andun siya kasama yung kapatid ko. Okay. Ayun po. Pero ayun, gusto ko muna siguro mag-usap muna kami about dito. Oo. Parang ayoko rin namang biglayin ulit, pero parang gusto ko rin sabihin sa kanya in person kung ano yung gusto kong maging balak na hopefully maging okay sa kanya. Okay. Okay na? Opo, okay na PPJ. I think nakuha ko naman yung sagot. Ano yung sagot na nakuha mo? Na kung gusto kong umalis, pwede kong umalis. Parang wag ko nang isipin kung anong iisipin ng ibang tao kasi buhay ko naman to. Parang bakit ko nga iisipin yung sasabihin ng iba. Tama. Pero ayun, siguraduhin ko na lang rin na kung aalis man ako, may pwede mapakiusapan na bantayan siya. Kasi yun rin ang inaalala niya eh. Parang ayaw niya ayaw niyang mag-isa dun dito. Huwag mo na siyang alalahanin. Ano ka ba? Huwag na. Naalala mo pananay mo. Okay na yan. Pwede ka na umalis ka. Hindi, alam mo ganyan pare ko I wanna be very, very blunt and honest with you. Ready? Yes po, ready. Hindi ko naman
kalayaan mo naman talaga, 'di ba? Oo. Kalayaan mo naman talaga na to navigate your own life, 'di ba? And seek your own fortune somewhere. That's your birthright. Especially now that you are 33 years old. Tama, mali. Tama po. Right mo naman 'yan, 'di ba? Ang problema ko lang dito, the way you do it. Oo. Pag convenient sa'yo, 'di ba? Na makitira sa nanay mo, wala kang work, 'di ba? Kaya malakas loob mo mag-resign eh. Oo. Nung December, Oo. makinig ka. Kaya malakas loob mag-resign nung December, kaya wala kang work ng January kasi alam mo may nanay ka mahasandalan eh. But the sad part is, you are plotting your next departure from the house, 'di ba? Pag magkaka-work ka na ulit. Yun ang problema natin dito eh. And that's very, very sad. Yun ang pinakamasakit na part. So as we sit tonight, as we speak tonight, hindi ka muna aalis kasi hindi convenient sa'yo. Pero pag convenient na sa'yo, kahit may mangyaring masama sa nanay mo, kahit sabihin natin hindi niya na kaya or matanda na siya, aalis ka kasi convenient na. Ngayon, hindi mo gagawin yun. Kaya sabi ko sa'yo, para to save a little bit of your face and dignity, umalis ka nang wala ka mo ng work. Para medyo magnipis ba yung utang na loob mo sa nanay mo? Alis ka na muna. Anong oras? Ha? Bukas ng Bukas, umaga. Pwede ba yun bukas? Alis ka na kagad? Maghahanap muna ako ng kailangan ko muna maghanap ng malilipatan nun. Mm-mm. Marami naman dito, pero yun muna ang kailangan kong gawin. Tama, oo. Bukas, alis ka na kagad. Ipiyan mo nanay mo, may ka ng tawad, sabihin mo na, I need to be man enough. Diba? Kasi baka mamaya, kaya ganyan din kasi nakasandal ka lagi sa nanay mo. Tama? Opo. So at least, di ba? Doon lang ako medyo worried doon sa paraan mo. Yun lang yun. Opo, tama naman po. Anong mensahe mo sa nanay mo kung naririnig niya to? Ewan ko kung nakikinig siya, pero alam ko dati nakikinig siya dito. Kasi ano ba to? Pag nagda-drive kasi kami habang pauwi, ililipat ko lagi doon sa sa istasyon nyo. Lalo na pagsaktong alas 9, agad. Si Papa Jackson agad. Sige, ano mensahe mo sa nanay mo? Ayun po. Ma, alam ko malulungkot ka kung aalis ako, pero I think ngayon naman kailangan ko namang isipin yung sarili ko kasi for the longest time ikaw naman ang iniisip ko, pero parang tingin ko time ko naman na isipin ko naman yung sarili ko. Hindi porke na umalis ako di na kita love. Bisita pa rin naman ako. Pero gusto ko lang rin magkaroon ng freedom na ako ang bahala sa lahat ng gustong kong gawin na walang magdidigtas sa akin at walang magagalit. Ayun lang po siguro, Papa Jack. Okay. And I hope sana maintindihan. Sorry. Pero ayun, okay lang. I hope sana maintindihan mo kung bakit ko to ginagawa, kasi parang kailangan ko na rin mag-grow, kasi lagi na lang akong kasi ever since andito lang ako sa bahay, parang hindi ko naranasan paano maging independent, paano ko maranasan na parang ako lang yung kikilos. Parang gusto ko rin mag-grow, gusto ko rin, although 33, nakapag-mature na, pero parang feeling ko kulang pa yung maturity ko. So parang gusto ko mas mag-mature, gusto ko matuto na paano kumilos ng sarili ko. Hindi yung kung kailan umabot na yun sa punto na ganun. Parang saka lang ako magkukumhog na paano ba gawin yung ganito, paano ba gawin yung ganyan.
parang gusto ko na rin matuto sa sarili ko, pero hindi ibig sabihin nun na umalis ako, hindi na kita mahal. Pero I hope na maintindihan mo itong gagawin ko. Sana pagbigyan mo ako, sana supportahan mo ako. Alam ko mahirap especially sa side mo itong gagawin ko. Pero I hope matuwa ka rin kasi gusto kong matutong maging independent na hindi lahat iaasa ko sa ibang tao. At yung pagdedesisyon, hindi, yung pagdedesisyon is ako naman yung gagawa. Na hindi yung pag na laging may ibang magdidikta kung paano yung gagawin ko. Na pag hindi yung pag gagawin ko yung gusto ko, may maririnig pa ako. Gusto ko yung pag ako naman ang kikilos, wala na akong ibang marinig. And kung ano man yung consequences ng gagawin ko, ako na may cargo nun kasi decision ko naman yun. Alam ko gusto mo lang mapabuti, kaya ikaw yung minsan nagde-decision, ikaw nagsasabi na ganito dapat yung gawin. Pero gusto ko naman na ako naman, hayaan mo lang akong matuto sa buhay kasi yun naman, sa buhay ka talaga matututo na pag mag-isa ka lang, parang tingin ko doon ako mas mag-grow as a tao, as a person. Ayun lang po, Papa Jack. You are not Papa wrong. Jackson. Herman, you are Mhm. not wrong. What you want in life is completely matured stuff. No, you're not wrong. All right. Mhm. It's just that it's a little bit manipulative dun sa part na when it's inconvenient for you out there, may bahay nanay mo, uuwian mo. Pero pag convenient sa'yo, aalis ka. No? So, para maging fair sa nanay mo ito, alis ka. Bukas, alis ka. Apo. Gusto mong pangatawanan yung ano mo, yung maturity mo, alis ka. Kasi 33 ka naman na eh. Mhm. Diba? Kumbaga, patunayan mo sa kanya na this is what you want, diba? Kasi mukha naman may narating ka na, actually, nakapundar ka na nga ng bagong ng kotse. So, kumbaga, marunong ka sa buhay. Tama? Tama po. Oo, may kumbaga, may narating ka naman kahit paano, may napundar ka naman. No? Nalulungkot lang ko sa idea that sa utak mo, okay na hanap mo na ako work tsaka ako alis. Hindi. Kasi insulting sa nanay mo yan eh. Alis ka ngayon. Kaya bukas, alis ka. Para hindi naman mukhang nagamit yung nanay mo. Okay, just make sure that you check on her every time kapag wala ka na dyan. Kung kaya niyo mag-usap-usap Papa Jackson. magkakapatid, ikuha niyo yung nanay niyo ng makakasama niya because she's old. I mean, she needs someone to be with her, di ba? Alam ko nag-work pa nanay mo, di ba? Ay, hindi na po, Papa Hindi Jackson, na, retired na po siya. Yan, retired na. So at least para may kasama siya sa bahay. Apo. Okay? Okay po, Papa Jackson. Oh, pag dumating nanay mo, ikumusta mo ako sa kanya ha. Oo, Papa Jackson. Sabi mo send my regards to your mom, okay? Apo, Papa Jackson. Okay, bye-bye. Sige. Bye-bye, Papa Jackson. Salamat sa insight. Bye-bye po.